Hi po, sa video po na ito, titingnan naman natin yung last part ng mga bagay na i-check natin para sa safety ng ating pagbebenta sa Amazon. So yun ay yung hazmat at meltables. So pag sinabi nating hazmat, madaling isipin na hazardous materials, di ba? Madaling isipin na toxic chemicals yan o mga ganon. Pero iba yung definition ng Amazon pagdating sa hazmat at dangerous goods. So yung hazmat at dangerous goods para sa kanila ay yung mga products na pwedeng mag-cause ng sunog dun sa factory nila or dun sa facilities nila or pwedeng ma-damage yung mga parts ng facilities nila at yung mga bagay na pwedeng makasakit sa mga workers nila. So yun yung mga dangerous goods and hazmat per Amazon. Tapos yung meltables naman, so merong half ng year na pwede kang magbenta at mag-store ng mga bagay na natutunaw sa Amazon. Samantalang yung the other half naman, hindi mo na pwedeng ibenta yung mga ganong products. So, ngayon, titignan natin kung paano i-check yung mga yon. So, para maintindihan nyo, punta tayo sa aking screen. So, ayan, ito tayo sa screen ko. Tapos, ayan, deactivated nga yung account ko. Pero, ang gusto kong pakita sa inyo ay kung paano hanapin yung Dangerous Goods Identification Program. So, hindi ko alam kung paano siya i-navigate dito sa menu. Okay, kasi ang dami ng pinagbago. Dati madaling i-navigate, pero ngayon hindi na. So, hindi ko nakabisado. So, ang ginagawa ko ay sinesearch ko na lang. Okay, so kunyari, hazmat or dangerous goods. So, ito-type ko na yung hazmat. Tapos, i-click ko yan. Okay, titignan ko yung resulta. Tapos, yan ang gusto kong hanapin nyo, yung Dangerous Goods Identification Guide. Ayan, tapos i-click nyo yan para mapunta kayo dun sa page. So, ayan siya. So, Dangerous Goods Identification Guide. Para naman sa meltables, gusto ko naman na hanapin nyo yung meltables dito. Tapos, yan, meltable inventory. Tapos, i-click nyo lang yan. Tapos, mapupunta naman kayo dito sa Meltable FBA Inventory. So, yan. So, unahin na muna natin yung hazmat. So, pag hazmat na ganyan, ang kailangan mo lang gawin, baba ka rito. Tapos, Manage Dangerous Goods Classification. So, tingnan natin let's look up an ASIN. Yun ang gagawin nyo. Okay, tapos next. Tapos, may lalabas dyan na bar para i-paste nyo yung ASIN. So, ito tingnan natin ito. Ayan, regular na product. So, mukhang harmless. So, check natin kung ano siya, kung dangerous good siya or hazmat siya. Okay, copy. Tapos, i-paste natin dito. Teka lang. Ayan, dito. Tapos, next. So, hintayin natin kung ano. Ayan. Sabi niya, this product is not dangerous goods. Ngayon, pag naglagay ka ng product dyan, kunyari, ito. Yan, kunyari yan. So, hulaan ninyo, habang ginagawa ko to, hulaan ninyo kung dangerous good ba ito o hindi. O, copyin ko yung ASIN niya. Ayan, ito dito, di ba? So, ASIN. Again, DP/ hanggang dun sa next slash. So, yan, copy. Tapos, check ko ulit siya dito. So, look up another ASIN. Tapos, look up an ASIN. Next. Tapos, ayan. Anong hula nyo? So, tingnan natin So, ayan. This product is a dangerous good. So, pag dangerous good siya, iwasan nyo na. Unless naka-enroll kayo sa hazmat or dangerous goods program ng Amazon. Kasi merong mga sellers na na pwede sila magbenta ng hazmat and DG. Pero, kung kayo hindi kayo naka-enroll dito or yung client nyo hindi naka-enroll, so, kailangan nyo i-check yan. Kasi pagka nagkamali kayo, so, pwedeng hindi nyo malist yung product. Minsan, hindi mo siya malilist pagka dangerous good siya. Minsan naman, pwede mo siyang malist, pero pag pinadala mo siya sa Amazon, hindi siya mag-active kasi dangerous good siya or hazmat siya. So, sayang lang, di ba? Tapos kung may kliyente ka, pagalitan ka ng kliyente mo kasi dapat chinek mo yan. Make sure na i-check nyo to. Ngayon, kung pampadali ng buhay ang gusto nyo, yung mga tools like SAS, yung mga paid, ayan, ina-identify nila automatically yung mga ganyan. Pero kung wala kayong ganon, ganito siya manually i-check. So, ngayon, subukan natin isa pa example. Ito, palagay niya yan, dangerous good yan o hindi? Bear spray yan. Yan yung mga pagkasinugod ka ng bear, spray mo sa mata nila. Para siyang, para siyang pepper spray. Alam niyo yung pagka, yung mga dala ng babae, tapos pag na-hold up sila para i-spray nila sa mata, parang ganon. So, parang ganon ito para sa mga bears. So, copyin ulit natin ASIN dito. Okay, again, DP/ yan, hanggang doon sa next na slash. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, look up another ASIN. Ayan, look up an ASIN dito. Tapos, paste ko yung, yung ASIN niya. Ayan, anong hula nyo? Ayan, so, sabi, under dangerous goods review. So, pwedeng maging hazmat siya later or pwedeng hindi. Pero, kung ako lang, iwasan ko na lang yan. Kasi, mahirap na. Paano kung binili ko siya, tapos, tapos pinadala ko siya or something, tapos, naging dangerous good siya. Di sayang na naman, di ba? So, make sure na i-check nyo po ito. So, ngayon naman, punta naman tayo sa ating, meltables, okay? So, pag sinabing meltable inventory, so, makikita nyo rito ang nakasulat, FBA accepts meltable products from October 16 to April 14 only. So, October 16 to April 14, pwede kang magpadala sa Amazon at magbenta na sa FBA program ng mga bagay na natutunaw.
Kasi iniiwasan ng Amazon dyan na yung kunyari mainit na, tapos pwedeng safe sa ano nila, sa warehouse nila. Pero habang siniship ng courier papunta dun sa kanila, sa umorder, di ba? Pwede siyang matunaw, tapos pagdating sa ano sa customer, parang magrereklamo yung customer na parang ba't tunaw na tong chocolate ko, parang ganon. So iniiwasan na nila yan. So sabi naman dito, meltable inventory stored or arriving at our fulfillment centers from April 15 to October 15 is marked unfulfillable and disposed of for a fee. So, magiging unfulfillable na nga siya pag nagpadala ka, tapos may fee pa yung pag-dispose nila. So, yung dispose naman usually, i-return naman sa'yo. Kung yun yung nasa return settings mo. So, depende sa return settings mo. Kung automatic dispose, di-dispose nila talaga, parang sisirain nila or something. Pagka return to address, so i-return nila yun doon sa address. At may fee yun. So, automatic nilang gagawin yun. Yan yung mga yan. So, ngayon, kung meron kang mga inventory sa Amazon na meltable, tapos paparating na tong period na to, so yun, i-remove nila yun, okay? Masasayang siya, as in masasayang siya. So kung ako lang, pagka April na, or especially ako, actually March pagka patapos na yung February, parang hindi umiiwas na ako sa mga meltable na items. Tapos yun, kailangan yung malaman to. So para malaman nyo kung ano yung meltable saka hindi meltable, so dito sa baba may dito, to download a list of meltable asins, go to meltable asins Excel. So click nyo lang yan, tapos yan nyo siya, ma-download nyo siya, tapos open nyo siya. So Excel file siya na ganyan, okay? Tapos listahan lang siya ng mga asin, tapos lahat ng mga asin na to ay meltable. So tingnan natin kung gaano siya karami. So parang 36,500. Wow, 'di ba? So ngayon, kung di kayo familiar sa Excel, ang kailangan niyo gawin ay CTRL F or Control F. So hit nyo sila ng sabay, okay? CTRL then F para lumitaw itong find and replace na ito. So hindi ko siya alam hanapin dito sa taas. So kung alam nyo, then go ahead, or pwedeng siguro find dito. Okay, find yan. Ayan, pwede nyo i-find, i-search. Ayan, ganyan din. Pero Control F nyo na lang. Gumagana din siya sa Google Sheets kung may gusto kayong hanapin. Ngayon, meron na ako mga hinandang example, di ba? So, ngayon, pag wala siya doon sa listahan na yon, so ibig sabihin, hindi siya meltable. Kung nandito siya, then meltable siya, di ba? So, ito, unahin natin tong, yan. So, palagay nyo, meltable ba ito o hindi? Yan. So, habang ginagawa ko to, ay, hulaan ninyo. So, chocolate yan, di ba? So, yan. Tingnan natin dito sa na to. Ayan. Tapos, i-paste ko siya rito, yung AC niya. Tapos, find next. So, ayan, nakita niyo na tinuro niya kung nasaan siya nung find next natin. Ayan siya. So, meltable siya. So, another example. So, tingnan naman natin to. Palagay nyo, meltable ito o hindi? Ayan. So, kasi karamihan sa mga meltable, mga chocolate, mga gummies, di ba? Mga ganyan. So, ayan, nandito na tayo. So, paste ko ulit to. Yan. Tapos find next. So ayun naman siya, 'di ba? So meltable. Ayan. Ngayon, chocolate silang pareho, 'di ba? Ngayon ito, palagay niyo meltable ba ito o hindi? Ito. Yan, chocolate siya, 'di ba? So copy natin 'yan. Hulaan niyo rin, ha. Tingnan niyo kung meltable o hindi. Tapos paste natin, find next. Ayan. So sabi niya, we couldn't find what you were looking for. Diba? So, ibig sabihin, wala siya sa listahan na to. So, pagka ganyan, ibig sabihin, hindi siya meltable. So, mahirap yung nag-a-assume ka lang na pag chocolate pala meltable. Hindi. Kasi chocolate din naman to, diba? So, pwedeng ma-deform din yan sa init or something. Pero, hindi siya considered na meltable ng Amazon. Baka magulat din kayo kasi maraming mga vitamins na considered na meltable din. So, diba? So, kailangan i-check nyo siyang mabuti. Kasi, mahirap yung nag-a-assume ka lang. Kasi, pwedeng may mga magagandang products na akala mo meltable o tapos hindi siya, hindi siya magkakaproblema sana. Pero ikaw, dahil nagka-bias ka, inassume mo na, chocolate to, parang ganon. So, sayang, di ba? So, wag ka mag-assume, i-check mo. So, again, kung meron ka mga app kagaya ng SAS, so, makikita mo na, na parang automatic. So, wala kaming SAS ngayon dito. So, yan, makikita nyo, di ba? So, make sure na i-check nyo yung mga bagay na yan. Kasi kapag nagkamali ka na mismo yung mga yan, sayang yung effort mo, sayang yung products na binili mo na hindi mo mabebenta. Tapos, hassle pa na magbalik. Kung may balik, kung may return yung pinagbilan nyo. Ngayon, ito na yung last na video natin para sa ating product analysis. So, at this point, natuto na kayo paano mag-check ng profitability, consistency ng sales, kung safe ba yung product na ibenta, yung competition, kung okay ba, parang ganun. Ngayon, meltables and hazmat. So, nakita nyo na, alam nyo na pag tinignan nyo isang product, alam nyo na kung ano yung mga i-check para masiguro na okay siyang ibenta at kikita siya. Sa next na mga videos natin, ipupunta na tayo sa product research part natin, kung saan maghahanap na tayo ng mga product na pwede natin i-analyze kung pwede silang bumenta sa Amazon. I hope excited na kayo na maghanap ng mga products. So, salamat po and see you next video. Bye.